So yun po mga kabiyaya, mga kakwela, mga kadaberkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, kanino kayang nanay ito? Hindi ko alam kung kaninong nanay ito. Pero ito kasi, ito po yung pinapakalat ng mga page, ng mga site ng kabilang panig, ng mga vlogger or depender kuno. Depender kuno ng fake bulaga. Fake INC tuloy. Bali, ito po yung kinakalat ngayon na video. So hinanap ko siya kasi wala namang link na inilagay yung mga site na mga page, mga site na against sa TVJ, no. So wala pong mga tawag dito, walang mga link, no. So dito ipinost nila to sa kadahilanan nga daw na wag daw dapat sisihin ng lusos. Ano na naman kaya to? Wag daw sisihin ng lusos. Ang sisihin daw, sino ba dapat sisihin? Sino ba dapat ang sisihin, mga kadabarkads? Kaya comment nyo nga dyan. So syempre, bago natin ito simulan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, ito na nga bali, tong na to, kailan ko ba ito nakita? Yeah, pati ako di ko alam So, kailan ba? Kaninang madaling araw kasi nga nagpuyat ako kasi nag-edit tayo, mga kadaberkads. Nakikita nyo naman, parang swimming pool na po yung eyebag natin. Parang swimming pool na yung eyebag natin, no? So, nakita ko to. Bali, angkatin na naman ng ilong ko. Ano ba yan? Ang hirap pag matangos yung ilong, no? Angkati lagi. So yun, no, bali nakita ko to kagabi, sabi ko, ano na naman kayang pakulo to? Ano na naman kayang pakulo ng mga vlogger ng kabila ng fake bulaga or ng tape INC? Sabi ko, ano na naman ba kaya ang to? Ano na naman na pakana nila or niluluto na issue? So dito kasi sa video, mga kadabarkads, ito yung nakita ko yung pinaka YouTube channel niya. So wala naman masyadong subscriber. Kaso, yung sinasabi dito ng babae ay hindi ko matukoy kung against ba siya sa TVJ or against ba siya sa tape INC. Hindi natin alam Kasi dito, ito yung title, Tubuera, the mastermind, pero bakit pinagtatanggol ng TVJ? So yung title pa lang, medyo talaga no? Medyo may kababalaghan So dito, ito nga, sabi ko, sige, hanapin ko. Di hinanap ko, ito nga, nakita ko nga si nanay na nagwawala dito sa video niya. Ano po, kanino pong nanay ito? Kanino pong nanay ito? Tong nagngangal-ngal po dito. Oo. Na ito naman ay basher ata ni Tony Tubuera. Tapos si Chris Ulo pa yung si Chris Ulo pa yung nireaction niya. Ay, nako po. So yan, napanoorin po natin. Ito po, pakananan man ata to ng vlogger ng kabila. So, alam naman natin, yung mga yun, wala nang ginawa. Kundi salita sila ng salita sa atin na tayo daw yung gumagawa ng issue, pero wag ka, sa totoong buhay sila talaga. Boom! Ito po, pakinggan po natin. Naku, wala pa palang boses. Sa TVJ, yung kaso. Ayoko na sanang makisama kasi pinapanood ko silang lahat, naghihintay ako. Pinakamalapit na tong si Chris Ulo na narinig ko, pero di pa rin talaga natumbok yung kay Tubuera na nawawala si Tubuera. Hindi pa rin natumbok, ayaw pa rin aminin ng TVJ. Probably masakit pag inamin nila or hindi pa nila natatanggap hanggang ngayon na talagang si Tubuera yung may kasalanan 1979, di ba?
hindi sila binayaran. Si Tubiera na agad ang tanungin mo. Sige, nagtuloy pa rin ang 1 year. Hindi na bayaran pero nakakabayad ng channel, nakakabayad ng ganyan. Pagkakaalam ko, nung mga panahon na yan, mapatungkol sa hindi pagpapasahod sa TBJ, alam ko na ikwento na to ni Henyo Master no? So, parang kine-question niya dito na si Tony Tubuera nga daw dapat, yun dapat ang sisihin nung una pa nga lang daw, doon po daw sa sa tinatawag na hindi pagpapasahod sa TBJ ng mga panahon na yun. No. So, sinasabi niya rito, bakit hindi ba alam ni Mr. Tony Tubuera? Yun ang di natin alam. So, tuloy pa natin. Daw commercial, di pinabayaan nila. Tapos 1981, ano ba yung sinasabi nila? Na-register na, di ba? Hindi yun mangyayari. Hindi, alam mo, palagay ko, hindi lalaki ulo ng halusos ng ganyan kung hindi si Tubiera talaga yung gumalaw. Imposible na magalaw yun. Tsaka, over the years, 1981, ni-register daw, no? Hindi sila binayaran. Sabi daw ay isasama sila. Pero walang 3 halusos na anak doon Yung halusos, halos minsan lang nila makasama. Probably, si Tubiera ang nasabi na, hindi tsaka lang isasama kayo sa pangalan. Tapos, niregister ng tape. Di ba before 2011, niregister na ng 20, yung hindi sila binayaran. Hindi ko mapag-jive yung date. Pero nung 2011 na, isusama daw sila sa nung 1981, isusama daw sila. Pero, hindi daw sila sinama sa stocks. Sino yun? Sino yung tao na yun? Di ba ang halusos, hindi nila nakakasama? Tubiera, di ba? Si Tubiera naman daw ang palagi nilang kausap kasi sabi daw, isasama daw sila sa stocks. Pero alam mo naman na si Tubiera, ang gumagalaw lahat. Tapos 2011, kinuha daw yung pangalan. Magaling talaga. Tama si Chris Ulo. Siya ba o si Batang Maynila? Baka si Batang Maynila, hindi ko matandaan kasi palagi sila pareho pinapanood. Ito si Chris Ulo to. Na actually guys, tama, galawan, premeditated yata. Kumbaga sa murder, premeditated talaga with Tony Tubuera. With talagang malis, talaga ang intention. Talagang pwede rin dahil etong TVJ, napaka-naive, napaka-passive. Di ginawa na ngayon 2011. Kaninong nanay ito? Kaninong nanay po ito? Ay, ang nanay niyo po, nanay niyo nagkakalat. Doon sa sinabi niya na kaya daw lumalaki ang halusos tuloy. Lumalaki tuloy kaya lumaki daw ang ulo ng mga halusos ay dahil nga daw kay Tony Tubuera. No, dahil parang pinabayaan natin ni Tony Tubuera na hayaan na lang ng hayaan na gumalaw ang halusos or pakialaman lahat ng mga ginagawa ng TBJ. No, so yun ang parang yun ang intindi ko baka nagkakamali ako, comment nyo dyan sa baba. Yan ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi niya. So tuloy pa natin. Hindi nga sila nakikialam, tama. Hindi nila talaga alam yun kasi kung ano lang yung sabihin sa kanya. Pero hindi ako naniniwalang ang tape ay hindi kasama si Tubiera.
Di ba tinanggal daw si Tuviera as head ng TVJ. Di ba guys, nung tinanggal si Tuviera as head of TVJ, automatic, tinanggal niya na rin yung mga tao ni Tuviera. Hindi niya na pwedeng pakialam. Tinanggal niya. Tsaka, hindi naman ganun kabubo yung Tuviera di ba? Magaling para sabihin mo, tinanggal ako Iwan na kayo dyan. Imposible guys, kahit paikot-ikutin mo yung mundo. Siya nagdala nun di ba? Tapos tinanggal daw. Pero yung tape daw, ni-register daw yun ng 2011. Imposibleng hindi alam ni Tuviera Hindi ko tinitingnan yung papel pag Alam nyo, yung pagkakaalam ko dito, sa katulad yan yung pag-register, siguro nga talaga may, hindi rin kasi pwede natin sabihin na may alam si Mr. Tony Tubuera nung nai-register yan. Hindi natin alam. Kasi kung alam niya yan, sinabi niya na yan dapat sa TBJ, di ba? No? Kung alam niya yan, sinabi niya sa TBJ yan. Pero dito kasi sa point na to na sinasabi ni ma'am, ni nanay, ni ate, di ko alam kung no? Ang ano kasi dito no na parang bakit hindi ba alam ni Mr. Tony Tubuera nung pinaregister yung titulong Itbulaga? Diba? Bakit hindi ba alam ni Tony Tubuera lahat ng nangyayari or ginagawa ng aluso sa TBJ? Yung parang ganon, parang sinisisi niya talaga. Hindi pala parang, sinisisi niya talaga. No, sinisisi niya talaga si Tony Tubuera. So tuloy pa natin, mahaba pa yung video. Tuviera o baka isa sa signatory yon na kinuko na kanila na yung Itbulaga. With malice talaga yun Unang-una dapat yung manager niya ang kausap niya. Bago niya makuha yun, may manager yun Diba? Yung manager naman, hindi niya rin pwedeng ibigay yung tao niya dahil hindi naman kanya rin yun, minamanage niya lang yun, yung intellectual property nun, hindi kanya, idinil lang niya, diba? Tapos guys, alam niyo ba na yung APT ay hindi nga makakaalis sa tape na hindi ko alam kung sino na bumubuo. Hindi makakaalis yung APT dahil ang APT pala ay productions talaga. Sabi daw ng Halusos, pinulat lang kita as drummer. Hindi ko pa nanood yung guys, yung buhay ni Tuviera. Pero dati nga lang pala siyang drummer, graphic artist, yung production wait, tatanggalin ko yung commercial, baka maano tayo. Tapos, hindi ko nga naalala kung naging cameraman ba yun. Teka lang Ito na ba yung ito na yung kinakalat ng fake Bulaga? Hindi ko alam kung narinig ko na baka nga cameraman pa siya Tama naman so talagang lowly people lang siya. Kaya hindi mo iisipin na maggaganon siya or baka sa akala natin sa matagal na panahon ay tahimik na tao lang si Tuviera. Pero si Tuviera, APT, ay may production. Noon pang isinama siya, ay APT production at alam niyo ba guys, yung anak ni Tuviera, di ba si Tuviera ay nasa Halusos pa rin. Kinuha daw siyang consultant, kunyari. Pero, consultant na nga siya, baka may sweldo siya as consultant, pero may 25% pa rin siya hanggat. Kaya hindi ako maniniwalang kakampihan nila ni Tuviera ang TBJ sa kaso. Hanggat Itbulaga ang pangalan nun, ay done deal, nakasil ang deal ng Halusos at Tuviera. At ang mga alam mo Nay, yung issue mapatungkol diyan sa 25% na ni Tony Tubuera sa Halusos or sa tape. Kaya tsaka hindi na ito hindi na kasi talaga para pa
pagsilitain si Mr. Tony Tubuera matungkol dito sa issue na to, kasi hanggang ngayon tahimik pa rin siya. At alam naman din natin na si Mr. Tony Tubuera at ang TBJ ay talagang magkaibigan at magkaibigan pa rin. Siguro nag-uusap sila na Mr. Tony or ganito, pare Tubuera, Tony, pare, ganun. Na huwag ka na lang magsalita. Kami na lang, kaya na namin to, kasi syempre may ano ka pa dyan, no? At baka mamaya kayo pa yung magkagulo. Kaya ayaw na lang din siguro makialam ni Mr. Tony Tubuera. Pero dito sa sinasabi ni nanay, medyo malabo kasi ito eh. Medyo nalalabuan ako eh. No, pero panoorin pa rin natin kasi ito yung kinakalat na video ng fake bulaga ngayon ng mga vlogger, ng mga defender, no? Hindi ko alam kung anong mga nasa pumasok sa utak na naman nila. Advertisers. So, lahat ng ipinapasok na talent sa Itbulaga ay dumadaan pa rin kay Tubiera. Hindi ako maniniwalang hindi. Siya pa rin ang manager nun. Sa bawat sweldo nun ay meron siyang 25% pa rin. Sa production ay meron pa rin siya. APT pa rin kasi ang pasok nun eh. Imagine nyo, tama pala, from rugs ay yumaman ng gano'n ng APT. At kung talagang pinaboran nila ang TBJ, dapat man lang yung concern na hinahanap nila sa GMA, nakita rin nila kay Tubiera, sasabihin daw sa kabila. Tama rin eh, si Chris Ulo sasabihin daw sa kabila, ay hindi ko sinabi yan, hindi naman ako pumayag na i-register yan ng halusos, ganyan daw. Pagdating naman sa TBJ, sabi naman daw sa, ay hindi ako pumayag na na i-register nila yung yung Itbulaga nila. Hindi naman ako pumayag, sinama lang nila yung pangalan niya. Either way, kahit hindi naman siya pumayag as one of the signatory, nandoon naman yung original. Para may nakita kong alam nyo, ito nga, no, yung mga ganyan, hindi na natin talaga alam yan kung yung mga pasahod ba ng TBJ dumadaan pa ba kay Mr. Tony Tubuera. Siguro para sa akin hindi, no? Kasi ang hirap i-explain. Kasi medyo naglalaro din yung isip ko na pwedeng hindi, pwede rin oo, pero malabo. Alam niyo yun, nagigits niyo, malabo na si Mr. Tony Tubuera ang mastermind kung bakit nagkakagulo ngayon, no? Kasi hindi ko, kung di sana nagtestigo na sa TPINC yan kung talagang kakampi ng TPINC si Mr. Tony Tubuera, di ba? Di ba dapat na yan, nagtestigo na yan dyan. Siyempre, may kita, may pa rin, may share, may 25% pa rin share tama ba? Share ba tawag doon? Share sa TPINC ang si Mr. Tony Tubuera, di ba? So, sa madaling salita ay magka-sosyo pa rin sila ng TPINC ng mga lusos. Pero tignan mo, di ba? Hindi naman natin nakikita na nagsalita or kumampi si Mr. Tony Tubuera. Alam nyo, dati pang haka-haka to eh. No, si nagpasimula nito si Modelong Charing. Si Modelong Charing nagpalaganap ng isyong to, no. Na yun nga, na si Mr. Tony Tubuera daw, tatayo daw na testigo ng alusos, tatayo daw na na tawag dito na magkakampi nga daw sa TPINC. Yun yung mga gawa-gawa. Kaya buti nga kamo napigilan namin ng mga TBJ legit defender, no? Napigilan namin yung mga ganun ni Modelong Charing noon, ng mga haka-haka ng mga issue, no? Kasi alam nyo, posible na walang yain, posible na traidorin ni Mr. Tony Tubuera ang TBJ, kasi unang-una dito sila talaga yung sila yung mga magkakaibigan no? At sila yung sanggandikit, parang kabilang bito
karugtong na ng bitukan ng TVJ yan si Mr. Tony Tubera. Kaya yung sinasabi dito ni nanay, medyo malabo talaga eh. Pero tuloy pa rin natin. Sige. 30 names? Palagay ko kasama yung mga anak. Iba pala yung sinasabi ko. Yung pala yun. Ano ba yun, nanay? Inumin. Sige. Tapos yun nga, from rags to riches pala kung si Tubera. Hindi mo iisipin na salbahe siya kasi napakatahimik niya. Ang dami na nga award yung binigay sa kanya ng GMA. Kasi ang laki nga niyang magpasok ng project. Hinawakan niya si Marian Rivera. Si Marian Rivera, nung student ko pa, ay hawak ni Popoy Karikatibo. Pati asawa ni Jenny Lynn Mercado. Sino yun? Tsaka si Lee Blanco. Stop na natin to guys. Wala to. Itong video na to, hindi natin alam kasi ano lang yun, nakatutok lang sa screen na kung saan pinapanood niya si Chris Ulo. Tapos, inaano niya, nagre-reaction siya kay Chris Ulo. Matagal na kasi rin naman din tong na to, ng issue na to. Nga lang, binabalik-balikan ng fake Bulaga Defender, ng mga Itbulaga Defender. Oo, mga iskonyan. Na ito daw talaga yung patunay na dapat tayo daw ng mga legit Dabber Cats ay hindi daw tayo, wag daw natin sisihin ng Halusus Brothers. Ang Tape INC, wag daw natin sisihin kung bakit nagkagulo-gulo. Ang sisihin daw dito ay si Mr. Tony Tubera dahil siya daw ang nagpasimuno or mastermind ng kaguluhang ito. Opo. Sa tingin nyo, kayo mga Dabber Cats, kaya ba na traido rin ni Mr. Tony Tubera, ang TBJ, ang Tito Vic and Joey? Parang ang labo di ba? Alam naman natin yan nung kasal yung kasal lang ni Maine, di ba? Yun yung, alam naman tayo, nag-aabang tayo ng update mapatungkol sa kung magsasalita na ba si Mr. Tony Tubera, tapos pumutok pa yung issue na magtitestigo daw si Mr. Tony Tubera laban sa TBJ. So hindi rin naman nangyari yun. At ayun nga, nasilayan natin sila na magkakasama, lalo na si Henyo Master, si Joey De Leon, na kasama niya si Mr. Tony Tubera nung kasal ni Min Mendoza. So diba nakita natin yung picture na yun. No? So kung hindi nyo pa napanood yun, nandyan sa video ko, hanapin nyo na lang. No? Para sa akin, ang labo talaga. Malabong si Mr. Tony Tubera ang punot dulo ng lahat ng gulong to. Para sa akin, halos pa rin kasi, alam niyo yun, laging binabanggit ng TVJ na ang new management, no? Katulad nung nagpaalam sila, ito po, ayaw kaming pairehin or ipalabas ng live ng new management, no? So, totoo nagkagulo-gulo lang talaga simula nung pinasok na etong mga anak ng mismong talagang Haluso Senior, no? Nung pinasok yung mga anak ng Haluso Senior, katulad nila Bulit Halusos at ni Romeo ba? Ni Jan Halusos, no, ni Jan or Jan Halusos. Doon na talaga nagka-leche-leche na. Doon na nagka-windang-windang hanggang sa, una, gusto nilang tanggalin. Gusto nilang magbawas ng mga host. Ni Kesyo nalulugi. Ni Kesyo ganito, ganyan. Hanggang sa dumating na sa punto na ang Tito Vic and Joey ay nagpasya na magbawas sila ng talent fee or sahod para lang hindi tanggalin yung ibang mga host. Tapos ganun pa rin nangyari hanggang sa si Raisa May na yung pinag-iinitan. Minsan once a week na lang pinalalabas yung bata, no? Noon time sa TV, sa Itbulaga, hanggang sa ang dami na nangyaring issue, no? Ang dami ng mga talagang nagsilabasan. Hanggang sa yun pa nga sa mga sahod na kung hindi pa nagkaroon ng issue, hindi pa natin malalaman na ganun pala kalaki ang utang ng Tape INC sa TBJ, di ba?
So, talagang malabong si Mr. Tony Tubuera yan. Para sa akin, sarili kong opinion to, malabo na si Mr. Tony Tubuera ang pasimuno ng lahat ng gulong ito. Or siya yung nag-umpisa. Kaya bakit nagkagulo ang TBJ at ng Tape-INC? Tsaka walang ibang sisihin dito kundi yung Halusos Brothers. Ano kasi, gusto na kasi nilang pakialaman yung ginagawa ng TBJ na hindi naman katulad noon nung yung tatay pa nila ang nagmamanage ng Tape-INC, ang pagkakaalam ko, wala talaga daw pakialam yan yung Senior Halusos sa mga gustong gawin ng TBJ. Kaso nung nagsipasukan na to, yung mga anak gusto nang i-revamp, no, gustong palitan yung mga host. Si bro mo, ilang taon na magkakasama-sama yung mga yan, tapos ikaw nakakapasok mo pa lang. No? Kaya ito pa nga isa nakakatawa dyan mga kadabarkads salita ng salita yung mga anak nung mga panahon na tinatag yung Itbulaga na yan at nung pumasok ang Itbulaga sa Tape-INC, hindi pa sila pinapanganak nung panahon na yan. Siguro pinanganak na sila pero mga bata pa. No? So kayo mga kadabarkads, anong masasabi nyo dito? Sa tutusin, may isang video pa nga to May isang video pa to ito Pa yung isang Ito, pakinggan nyo to Sige, saglitin lang natin to, May isa pang video to televisions. So, it's either by June, Wait lang. June 20, Bulaga. pero bago Ba di ba nung first day siya, naghahanap ng director ang Japik sa TVJ. Japik sa Itbulaga. Ngayon daw tumanggi daw si Louie Ignacio, si Altantay, Edgar Martis. Sino pa yung isang batikan na umayaw din? Dalawa. Ngayon wala silang nakuhang director. Yun pala, eto pala yung siste. Guys, yun palang kung hindi ako nagkakamali, siya yung tomboy na mataba. Yung laging yung kalyeserya, siya yung sobrang pagod talaga na naghahanap ng music, yung susunod kinabukasan na effect, yung lakad ni Maine. Siya yung punong abala. Kahit nga yung mga personal na lakad ni Maine, siya yung halos PA na. Diba? Na close sila. Tapos, ang binabanggit niya dito, si Moti. Moti ata yun no? Tama? Si Moti ba? Ang pagkakalam ko yung binabanggit ito naman, ibang issue naman na to no? So marami siyang video pero yung iba hindi ko na pinansin Mas tumutok ako dun sa pinost nga ng vlogger ng kabila ng Fake Bulaga na pinupukaw nga nila dun yung mga viewers nila at nambubulag sila ng mga legit Dabarkad supporters na wag nga daw sisihin ng Halusos kung ano daw yung mga nangyayaring issue ngayon. Ang sisihin daw ay si Tony Tubuera. Ay nako. Alam nyo minsan pag sa tayo content natin to i-correct yung mga ganitong mga mali-maling issue no. So para sa akin malabong mangyari yan na si Mr. Tony Tubuera ang pasimuno ng lahat ng gulong to. Di sana, 'di ba? Di sana sinabi na ng TBJ yan. Bakit hanggang ngayon pinagtatanggol ng TBJ si Mr. Tony Tubuera? Ibig sabihin, alam ng TBJ na sanggang dikit nila at sa kanila talaga papanig si Mr. Tony Tubuera. Ganun yun. Kaya kayo dyan, yung mga vlogger dyan sa kabila, tigil-tigilin nyo na yan. Mga pinaggagawa nyo. Wenta, ha? Nadigay pa ako. So kayo mga Dabarkads, ano pong masasabi nyo dito sa isyong na pag-usapan natin dito sa video? I-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po pala may mga video tayong bagong upload dyan, i-check nyo lang. Marami tayong mga video, nag-upload tayong 2, 3 at may kasama pang live. Magsinipag tayo.
Magsinipag lang tayo, no? So yan, ingat po kayo palagi. Hanggang dito na lang tong video natin and ingat po kayo and God bless and peace. Bye-bye.